kilala kita. O, isa kami natin, kilala kita. Ikaw ay si Kristo. Okay, awitin natin. Alam mo ba yun? Alam niya? Sige, awitin natin yun. Take your partner. Take your partner. Take your partner. Okay. Ikaw ay si Kristo. Sa'yo matao. Ikaw ay si Kristo. Nagdiwan ang buhay ko. Okay! Take partner! Take partner! Ikaw ay si Kristo. Sa'yo matao. Ikaw ay si Kristo. Nagdiwan ang buhay ko. Take partner! Ikaw ay si Kristo. Sa'yo matao. Kilala kita. Ikaw ay si Kristo. Nagdiwan ang buhay ko. Group of three. Tatlo. Kilala kita. Ikaw ay si Kristo. Sa'yo matao. Kilala kita. Ikaw ay si Kristo. Nagdiwan ang buhay ko ng makilala. Group of five! Iba-iba! Ikaw ay si Kristo. Sa'yo makikinig. Sa'yo matao. Kilala kita. Ikaw ay si Kristo. Nagdiwan ang buhay ko ng makilala. Group of four! Apat-apat! Kilala kita. Ikaw ay si Kristo. Nag-iiso na! Sa'yo matao. Kilala kita. Ikaw ay si Kristo. Nagdiwan ang buhay ko. Ikaw ay si Kristo. Sa'yo matao. Kilala kita. Ikaw ay si Kristo. Nagdiwan ang buhay ko. Nagdiwan ang buhay ko. Makilala kita. Nagdiwan ang buhay ko. Makilala kita. Nakakatuwa dito sa inyo. Grabe. Ang tagal hindi nakabalik. Ang lalaki nyo na. Ang lalapad nyo na. Baka sila sigipan. Pakihawakan yung katabi. Yung kamay. Huwag mo kung saan nakahawakan. Sa kamay lang. Sabi sa kanya kapatid. Salamat sa Diyos. Buhay ka ba? Amen! Salamat ka pala ng Diyos. Malakas pa sa Panginoon. Hindi ko ay nabuhay at Kristo ay kilala natin lahat. Amen! Okay, kung nakita lahat, meron na kasing napansin. May napansin ako sa inyo. Alam niyo ba? Napagpasok ko ng Diyos sa gate. Yung unang-unang takot na nakakita sa akin, alam niyo, grabe ang hindi. Talaga hindi pumipilihan. Sabi ko, okay, si sister, talagang masaya niya ang pagbuhay. Yung pagkalawang tao nakakita sa atin, ganun din ang
ngipin, pwede daw yung ngipin na yan. Yung iba naman nagpapakute. O kung walang ngipin, yung ngipin ka dapat ang bilangin. Ayan. Isa lang naman kasi ang dahilan kapag ang tao talagang parang ngipin. Isa lang ibig sabihin ng bakit? Siya ay masaya. No? Pag ang tao nakangiti, palapati, siya po ay punong-puno ng kasayahan sa buhay. Lalo na pagkakilala ni Kristo. Diba? At bakit siya masaya sa kanyang buhay? Kasi nakakaroon siya ng pagmamahal. Amen? Alala ko yung kanta. Sakto-sakto kasi nag-gospel yung ating kinanta. No? Pero ako naalaman kanta, alam ko yung mga mabubuking lang buhok dito. Alam na alam yun. Kasi ay mga nakaalam din yun. Hindi siya rin kuneta kahit mabuting lang buhok. Hindi yun. No? Kasi lahat langit lahat masaya. Naalala ko itong kanta na ito. Tinuturo din ng mga katikista sa eskwela. Ang sabi ko sa kanta, kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Okay kayo, alam natin. Diba? Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo'y maligaya. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Diba? Ang lahat ng masasaya, sabi ko kanina, mga nagmamahal yan, i-love yan. Ito mga katabi mo, tanong mo nga, i-love ka ba? Ha? Ayan. Ito lang na lang yung lyric. Ito. Kung ikaw ay may mahal, tumawa ka. Yung iba hindi tumawa ka, mahal yan. No? Kung ikaw ay may mahal, tumawa ka. Kung ikaw ay may mahal, kung ikaw ay may mahal, kung ikaw ay may mahal, Tumawa ka. mahal ka ba? Karatay. Minsan gano'n eh, akala mo binubuhos yung pagmamahal mo sa isang tao, yung pala meron ka lang pamahal sa iyo. No? Yung pala, siya ay nagpupunya-punyarian lang na bakit kayo. Minsan ganoon, no? Anong tawag mo sa tao yun? Ano? Plastic! At you know what, brothers and sisters, mga anak na lang Tupperware. ang buong katotohanan, kapag ikaw ay napunta na sa community, at meron ka mga kakilala doon sa labas, na hindi mo nasasama dito, at tawag sa'yo, excuse ko, ito makarismatic, ang pa-plastic yan. Tama? Kasi ang buong katotohanan, kaya sinasabi na yung plastic, kasi alam nyo na yung dating buhay natin. Amen? Nung tayo ay nasa buhay ka ng kadiliman, yung iba sa inyo, ismosa ka. Yan natin. Tapos makikita dyan, nasasayawan tayo dito. Kaya tinatawag tayo yun. Tinatawag tayo plastic. Pagka naman ang tawag sa inyo, ano sagot niyo? No? Tama. Tatagalog yung charismatic. Di ba ng plastic? Tupperware naman. Ikaw, orosan. Di ba? Pero hindi nila alam, yung mga hindi mo natin kasama dito, kaya nga iniikaya ito, ng buong sa diocese natin, ikayakin natin sila, dalhin natin sila para makulawaan nila kung ano yung mga ginagawa natin dito na nagsasabi tayo ay plastic. Hindi kasi nila alam na, hindi ba plastic at ang lahat ng ating ginagawa ito. Amen? Bakit? Kaya natin ginagawa ang lahat ng ito ay para tayo po ay makasunod sa kalooban ng Diyos. Amen? At tawag po yun, pagpapakabanal. Holiness. No? Yung mga katalim mo, mukha bang banal? Ito, brother, nagpapagkabitan na ito. Hoy, lagi mong tandaan na, ang taong nagbabalik-balikan, mapupunta yan sa langit-langitan. No? Kunyari mabait, kunyari langit din ang pupuntahan niya. No. Taas ka ang kamay na nagsasabi ka tabi niya mabait. Parang nag-iisip pa. Yung iba ay inasang kamay. Ayan. O ulitin ko ha. Kaya natin ginagawa at nagagawa ang lahat ng ito, hindi ito kaplastikan.
natin yan. Ang ibig sabihin niyan, ano yun? Sinusunod at sinisikap lang natin masunod ang kalooban ng Diyos. Pagpapakabanal. Amen? O ito ha, sabihin ko sa inyo. At hindi sinasabi ko sa lahat ng community na kung saan na-assign ako. Magtatanong po ako sa inyo. Ano gusto niyo? Easy o difficult? Difficult o ito. Difficult ka ang gusto. Ayan. Ang tanong, ano po ba ang purpose mo kung bakit ka nandito? At ano yung goal mo kung bakit ka nandito? Ano ba yung purpose? Pag sinabing purpose, dahilan kung bakit ka nandito. No? Pag sinabi namang goal, layunin kung bakit ka nandito. Bakit ba mga elders na dito? Bakit mga speaker, preachers, nagtotoo? Bakit ang music ministry kumakanta? Dapat iisa lang yung goal natin. Pagkakat magkakaiba yung layunin, dapat iisa lang yung goal. Yung magkakaiba yung purpose, pero isa lang ang goal dapat. Magkakaiba dito. Yung iba dito, kaya nagpunta dito, may hinihingi. Ang hinihingi nyo. Diba? Kaya nandito dahilan, ano po? Kagalingan. Tama? Kasi bisa sa ulo. Bisa sa mata. Bisa sa loob. Bisa sa likod. Bisa sa tiyan. Pagbabahan ng bababa. Ito pare-pares sakit. Bisa sa bulsa. Diba? Ano magkaroon ng kagalingan yan? Ayan, may mga dahilan ng gano'n eh. May kadahilan na naman na kaya ang purpose kaya nandito, kaya siguro gano'n pagbabagoy pa yung anak. Tama? Lahat nga kami na gusto magkaroon ng pagbabagoy yung mga anak. Gusto ko magkaya-yata ulo lang ang anak na nandito. Kasal kami na gusto magkaroon ng pagbabagoy yung asawa. Yung mga wala ang asawa dito, nalakas ng loob mag-asawa kayo. Kasi nakita ang asawa. Ang tinitigilan pa. Takas ang kamay, nung gusto kong magbago yung sarili niya. Mas talbahin pala kayo kung saan nakasawa ninyo. Ayan, no? Mga kadahilanan, pero ano yung goal? No? Ano yung layunin kung bakit tayo nandito sa akin? Dapat iisa lang ang layunin natin. Walang iba kundi yung tinatawag natin eternal life. Kaya mga sa katabi mo, eternal life. Eternal life. Ano sa Tagalog mo? Ano daw? Buhay na wala kang ganda. Yan yung ating goal. Kaya ka nandito. Every Saturday ko ito. Every Saturday, sumasayo ka. Every Saturday, nag-desert ka. Bakit? Isa lang ang goal natin. Ano yun? Eternal life. Buhay na wala kang ganda. Amen? Kaya mamaya mo gusto eternal life. Okay, kung sa mga laon, Lord, ang lima ko. Gusto ko eternal life. Ayan. And you know, mararanasan mo ang eternal life kapag ka namatay ka na. Ulit, taas ang kamay mo gusto eternal life. Kumunti ka yata. Bakit? Bago mo maranasan yan, mamamatay ka muna eh. Ano ayaw yung iba, ayaw mo muna. O muna. Basta yan, ang goal natin, ang layunin natin kung bakit tayo ay nandito. At lahat ng ating ginagawa ay mga kaparaanan para makabit natin ang eternal life. Sabi mo sa katabi mo, kunti-kunti na itinibigay sa iyo, Lord, ang buhay na walang hanggan. Bakit? Sinabi buhay na walang hanggan. Kasama natin si Lord. Diba? Nararamdaman natin ang langit. And you know what? Sabi ko sa awit, dito pa mga sa lupa, nararanasan natin ang langit. Kasi kasama at kilala natin si Kristo. Amen? Diba? No? O, paano mangyayari? Ganito po. Make kwento. Okay na magkwento. Amen. Pero wala pang tutulog. Kasi epektibo ang magkwento sa bata, nakakatulog agad.
Hindi ko lang alam sa mga medyo may edad na kung katulog. Ay, katulog. Ayan. Once upon a time. Parang nakatapos yung talk ko sa isang kwento lang ha. Ayan. Once upon a time, mayroong kaharian. At dun sa kaharian na iyon, mayroong mayroong hari. Siyempre, kaharian eh. Hindi, hari. No? At itong hari na ito, wala naman natitira pang ibang kamag-anak niya, kundi yung kanyang napakagandang prinsesa. No? Ang prinsesa ito, talaga namang kinahahangaan ng lahat ng kalalakihan doon sa kaharian nila. At nangangarap sila na yung prinsesa napakaganda na iyon ay kanilang mapangasawa. Ayan, no? So, sobrang ganda talaga ng prinsesa. Hindi naman katabi mo, maganda ba? Hindi na sa kaliwa, maganda? Maganda ugali? Ayan, no? Ganda, talaga namang marami talagang nagnangarap at nagpapakanta siya na siya ipapakasawa. Sapagkat itong prinsesa na ito, talaga namang maganda yung kanyang katawan, makinis ang kanyang balat, maganda ang kanyang mukha, at meron siyang malaking puso. Mapagmahal siya rin. Kaya lalo sa kanyang mahal na hari. No? Alam niyo, nag-usap-usap yung inyong mahal na hari, pati yung kanyang mga advisor, ang sabi gano'n mahal na hari, medyo nagkakaedad na po kayo. Kinakailangan, meron ng pagmamahanak yung tropa. Kaya lang, hindi naman pwede ang prinsesa dahil po ay babae po siya. Kaya napagkasunduan nila na umanap ng mapapangasawa ang prinsesa at sa kanya po isasalin yung hari ng kanyang presidente. No? Kaya nag-announce kung sa buong kaharian, ang sabi ganoon, dalhin lahat dito ng mga lalaking ipuno, guwapo, at talaga namang makitikas. No? Dinala lahat doon yung mga kalalakihan. At alam niyo ba, kinausap siya ng kilalang hari. Sabi ganun ng hari, alam niyo kung bakit ko kayo dinadala dito? No? Kasi maghahanap ako ng aking makakatuwa o ng aking pangkalit sa akin. No? Pagkakaroon tayo ng paligsahan. Ang mananalo sa paligsahan na ito, no, ay bibigyan ko ng una, isang kahilingan. Isang kahilingan. Pangalawa, mapapangasawa niya ang aking napakagandang prinsesa. Pangatlo, siya ay kapalit sa aking trono. Bakit tuwa yung mga kalalakihan? Talagang excited po sila. At ang nasa isip nila, ako mananalo. Ako mananalo. Kayo, ganun din lang sa isip niyo. Kapag may sinalihan kayo. Amen? Meron lang akong kabaro dito. Meron bang naglilingkod sa barangay dito? Wala. Meron nagbabala. Kasi sa November ka. May nagbabala ka? Wala po. Siyempre, pag nagbabala ka, lalo na posisyon sa barangay, kailangan na sa isip mo, manalo. Tama? Manalo. Kailangan gawin mo lahat para manalo. Ganun din yung mga kalalakihan. Kasi nga napakaganda ng prinsesa at talaga namang pinapangarap nila mapangasawa. Sabi ng mahal na hari, simple lang yung ating gagawin. Ganito lang iyon. Dito sa ating harapan ay mayroong swimming pool. 300 meters. Yung swimming pool na iyan. Yung haba na yan. Wala kayong ibang gagawin kundi kung sino yung unang makatatawid mula dito sa unahan hanggang doon sa dulo na lalaki ay siyang mananalo. Tingin ko ha, kahilingan, ibibigay ko sa kahilingan, pangalawa, mapapangasawa,
ang aking magandang prinsesa, at pangatlo, siya ang magiging successor ko. Siya ang magpapalit sa aking trono. No? Kaya yung mga lalaki, simple-simple lang pala, simple-simple. Sabi dyan, kaya lang, itong swimming pool na ito, punong-punong ito ng buhaya. Naglita ko na yung mga buhaya. Bigla na kayong buhaya. Marami. Bakit ganyan ang tingin niyo sa akin? Kung taga-Bulacan ako, ganyan ang tingin niyo sa akin. Excuse me, hindi ko ako anak ng kontraktor. Anak ko ako ng konsentidor. No? Pero puno ng buhaya. Kaya ito, napatras ngayon. Sabi ng mahal na hari, eto na. Umpisa na ang ating baliksahan. 1, 2, 3, go! Alam niyo, 5 minuto na wala pang tulakalo. Umabot ng 10 minuto, wala pa rin tumakalo. Bakit kaya? Bakit? Hindi buhaya. Ayaw nila mamatay agad sila. Alam mo, nung lumagpas yung 10 minuto, nagulat sila. Bigla na lamang na isang lalaking tumalon. At kung nakita nila yung lalaking tumalon, kitang-kita ang dalawang mata nila na napakabilis na lalaki talaga ang bilis lumakoy. Saglit lang, nakarating agad yan sa dulo. Pahalapakan yung lahat, alapak din yung mahal na lari. Grabe tayo. Napakagaling mo. Segundo lang ay dapat nakarating ka na agad doon. Talagang, ang bilis ng ginawa niyong paglamoy. Halika iyo dito. Tutuparin ito yung unang premyo mo. Isang kahilingan, ibibigay ko agad sa iyo. Alam mo, yung nanalo, pagod pa lumapit sa mahal na hari. Hingal na hingal. Sabi niya gano'n, ano kahilingan mo iyo? Sabihin mo sa akin, mahal na hari, isa lang po talaga kahilingan ko. Ano yun? Sabihin mo! Gusto ko lamang kung malaman, sino po yung tumulak sa akin? Tumulak pala! Hindi mo pala katatalon. Pero, ang galing! Bakit? No? Napagtagumpayan niya. No? Minsan ganyan tayo. Nawa ka lang ng lupa, kaya ka lang dito. Meron din kumulak sa iyo. Amen? Kasi ang gusto mo kumulak sa iyo, ikaw din ay panalo. Panalo ka sa buhay mo. Amen? At tayo sinulak dito. Dati ayaw na tayo. Dati hindi natin gusto. Pero nung nandito na tayo, naranasan natin, naramdaman natin, na talagang dito sa community ito, dito sa amazing grace of God, the Father Catholic community, dito, panalo ka dahil kayo. Amen? Kaya nga sabihan tayo, natin! Pero naman, no? Lunawain natin sila dahil hindi pa natin sila kasama dito. Pero ang buong katotohanan, hindi ito. Kaya ginagawa natin itong sinasabi ng kaplastikan, hindi ko pagpapakaplastik po ito. Sinisigap pa po natin masunod ang kalooban ng Diyos. Yan po ang buong pagpapabanal. No? Pagkaman hindi tayo banal, pero imposible ba o posible na maging banal tayo? Posible o imposible? Posible! Ang buong katotohanan, meron namang Pilipino na naging santo. Amen? Sino? Si Saint Ding Alban. Bakit di ba bagay? Bagay. Sino ba? Una-una, sino yung unang santo na Pilipino? Luis. San Lorenzo Luis de Manila. Yung pangalawa,
Pedro Panunsod. San Pedro Panunsod. O diba? May Cebu. Amen? No? Ano ibig sabihin? Posible. Bakit? Dito, lalo miyembro ka ng community, dito mapapatunayan na walang imposible sa Diyos. Amen? Tingnan ka kami mo. Ayan, tingnan mo. Sabihin mo sa kanya, kapatid mo, may pag-asa ka pa. Alam mo ba, di ba sa buhay natin, eh, golden tayo, di ba, mga kabataan? O, kayo, di ba, yung ikaw dyan, ang goal nila, sa buhay nila, makapangasawa ng anak ng CEO. Di ba, mga ganoon, no? Yung mga anak-anak sa buhay, para pumasaya sa ang buhay. And you know what, brothers and sisters, kung magtagumpay tayo sa buhay natin, simple lang po, ang susi, ano lang po? Si Lord. Maging mabuting tao lang po tayo. No? Attitude is the key para po tayo ay magtagumpay sa buhay. Amen? Pagpapakabalan. Pagpapakabuti. Simple lang naman po iyan eh. No? Malalaman natin, kapag gumagawa ka ng mabuti, ibig sabihin nun, ang Holy Spirit ang nagtutulak sa iyo para gawin iyon. Pero pag gumagawa ka ng masama, isa lang din ang ibig sabihin nun. Ang bad spirit ang nagtutulak sa iyo para gawin iyon. Amen? Kasi spirit yun. Pag sinabing spirit, pwede pumasok sa iyo. Pakinggan mo nga yung katabi. Ano kayong spirito ang nandiyan? Ano sa tingin ko? Holy Spirit o bad spirit? Anong huli? Huli-huli lang. Di ba? Simple, ulitin ko. Pag gumagawa ng mabuti, Holy Spirit ang nasa iyo. Pero pag gumagawa ka ng hindi mabuti, bad Spirit ang nasa iyo. Amen? No? Kaya lagi natin tatandaan, lagi isa-isip natin. Kaya tayo nandito kasi sinisigap natin masunod ang kalooban ng Diyos. Pagpapakabalan. O, tingnan po ninyo ito, ha? No? Maraming tao, kung ano-ano mga maraan ang ginagawa, masabi na nagbanal sila. Masabi na nagpapakabanal sila. Ano-ano unang-unang ginagawa nila? Ng mga tao dito. Kung ano-ano yung sinusuot sa katawan. Di ba? Yung mga tinatawag natin sacramentals. Pag sinasabing sacramentals, iba sa sacrament po yun, ha? No. Sacraments and sacramentals. Pag sinabing sacramentals, ito yung mga bagay na nakikita natin na nagpapatunay na may Diyos. Halimbawa, scapula. Diba? Sila yung masarap na scapula. No, kadalasan yung ibang tao, para nang masabi na sila ay kakasigwaan, na sila ay nagpapakabalan, masusunod yan. Scapula. Diba yung mga cross? Diba? Yung iba nga, malaki na ng cross. May mga kasama akong sticker, picture, tapos Diyos ko, pag nagtagpo-tagpo kami, malaki na ng cross. Yung isang speaker na kung Diyos ko, sabi kong gano'n, hindi nabibigyan. Siguro isang kilo yung cross na, kaya ako magkakaganyan na. Masabi lang, labanan. No, pag ikaw din ay sukat na cross, mga cross ng bracelet na iyan, papatunay ka ito, nagalal ka na. Di ba hindi ba? Amen? No? Minsan, kung bakit sa Bible, pagpapaibabaw lang ito. No? Pagbabalat kayo. Masabi lang na yan yung ibig sabihin ng simbahan. Hindi po yan ang pagpapatunay. Natayin ka na. Yung iba naman, anong ginagawa? No? Yung iba, talagang siya ang laging nagbibig ng rosary. O ilang mystery meron yung rosary? 5 sa isang araw. Yan ang mga ito. Diba? 20 mysteries. 20 mysteries tayo. Kabisado. Kaya siya lagi ang nagbilig ng rosary. Kahit wala nang ginabasa, kabisado na niya. Tama? Bakit? Pag kabisado mo ang rosaryo, ibig sabihin na banal ka na.
O di ba minsan nakaugalian na rin yung mga may edad sa atin na minsan kamukha na ninyo yung edad. Di ba? Na kapag sumasakay kanyang jeep, dahil na mahaba yung kanyang biyahe, o malayo yung pupuntahan, di ba nagro-rosaryo? Tama? Na kahit nakikita ng maraming tao, nagro-rosaryo siya. No? Bigat pa na yan, di ba? Nakakita sa atin. Ayun. Bananaso, Santo Tomayo, nakatawa ako. Tawang puso. Diba? May istorya yan na sa lyrics niya, di ba yung alay na Rosario sa kay sa gift? Tama? No? Bago na sa siya, nakikita sa mga pasero na nag-Rosario siya habang bumabiyahe. Kaya lang, yung driver, biglang tinabakan yung preno. Nung tinabakan yung preno, ano sabi? O, wala ka, Maria, tinabakan yung preno, tutukin ka! Dahan-dahan naman! Diba? Pansin mo, itong bibig na ito, itong dila na ito, ginagamit natin para magdasal sa Panginoon. Tapos itong dila na ito, ginagamit natin para lapastahan ng Panginoon. Ang pagmumula, lapastahan sa Panginoon. Amen? Namumula ka sa ano? Meron yung tao makikipag-usap ka sa una ng sentence, mura. Diba? Yung tawag ka, ano? Diba? Meron gano'n. Amen? Hindi ko. Kahit kasal ka na kasal, tapos mura ka ng mura. Hindi pa rin pagpapatunay na ikaw ay bahan. No? Ano yun? Sacramental, yung mga scapula na sinusuot. Pangalawa, rosary. O eto ka, yung mga imahe, mga images. Pagkakatutak o pagkaterba, ang imahe ko sa bahay, may katutak, ibig sabihin ba, doon sa bahay na yung mga natiyag doon, padala na. Kaya sa dami ng imahe na nandito. Na-experience mo po kaya yan. No, yung mga bago-bago pa lang po ako sa preaching, brothers and sisters, alam niyo, madalas po ako sa Santo Tomas, Batangas. Meron po ba taga doon? Santo Tomas, Batangas. Wala. Teresa-Rizal, meron po. Nandito ka lang po, Teresa-Rizal. Ayan. Sa Santo Tomas, Batangas, alam niyo po, yung aming pinag-prayer meetingan po doon, isang chapel na ginagawa ng elder na nag-i-invite sa akin dito sa Eddie. Ginagawa niya sa gitna ng bukid. Alam niyo po yung mga umaten doon? Ang prayer meeting po nila, alas 2. No? Alam niyo mga, ano na tayo? Nang lugar nila, parang nalian po nila, alas 12 para naglalakad na sila. Papunta doon sa chapel. Exacto, alas 2, nandun na po sila. Kasi yung mga umaten, may mga kamukha din sa kapila nila. Ready ko, kaya naman. Ano naman? Sino ka na sigaw? Praise the Lord! Hallelujah! Ganun lang. Kaya kung sumisigaw ko, Hallelujah! Praise the Lord! Alam mo masipag, sugot, yung toko. Pag sumigaw ko, Hallelujah! Buhay kayo toko ako. Buhay ka puli sa Panginoon. Doon ako naka-experience, brothers and sisters. Nagtotok po ako sa chapel, bigla may dumaan na aso dito sa gitna. Sabi ko, namuho ka! Sabi ko, ano nang pinagsasabi? Kaya ko, mas makit na aso yan. Hindi nga nakatid na prayer meeting. No? Bakit hindi ko ito? Kasi yung Tito Nelly, pinaka-elder, nag-invite sa akin. Ganda ng kanyang negosyo, yung itlugan, nag-a-shell ng egg. Pagka medyo nag-ano na, nag-ihingi ng dasal sa akin yung mga sabi ba dyan, Moses, napakalayo ng Bulacan. Mag-merienda muna bago umuwi. Kasi po, yung first time ko po, merienda sa kanila, nagulat po talaga ako. No, yung bahay nila, parang lumang bahay na second floor, ano doon lahat, may silong. Alam niyo po doon? Yung kasilong,
Alam din natin yun. May sinubo na may hagdanan na bato. Tapos pagbukas mo, sala na agad. No, dahil din kwarto-kwarto. May sinuman sila. No? Alam niyo, first time sa naman nakakyat. Pag akyat ko kung gano'n, ako na nagbukas ng pinto eh. Kaya pagbukas ko ng pinto. Pag pinto na muna po ako. Bakit? Yung malaking imahe. Imahe ko yun. Kaya na nagbukas. Kasi sa akin kasi nagulat sa pubaw natin mo. Hindi po! Bakit yung nakalaki ng mga tao gano'n? No? Kasi bakit namin dalawa? Yung sinarado yung pinto, nagulat na naman po ako dito. Ngayon na naman mga iba. Sabi dito, ano ba ito mga gwardiya dito? Sa kabila, gilid. Merong imahe. At alam niyo, pagpasok mo, ang dami. At yun ay pinagagawaan niya para mahal pa rin damit na pagawa yung mga may makikintab, yung mga may friends na damit. Mahal, pino-position mo yan. Kaya kahit kami, nakakaligid yung mga ikit, baraks. Sundalo. Ayan, kain kami. Pagkatapos mo kumain, kita naman ako na kasi gagawin ko akong biyahe. Sabi ko kita, medyo malayo yung biyahe. Makikisiran po ako. Bakit natatawa? Nakakita kayo sa bahay nila? Parang alam niyo yun. Direct lang po kayo. May tatlong pintugo doon. Yung nasa gitna, yung pong siya. Kasi dalawang kwarto po yun nandun. Ay, yung pangalawang pintugo po, yung nasa kanan sa amin. Kaya yung tatlo ako doon. Bakit ba? Hindi ba? Wala ba? Pagbukas ko po ng siya, kita ko, pangalaki. At parang siya sa hotel. So, talagay yung tiles, maganda yan. Maganda. Maganda na si Aldi. Pagbukas ko kung gano'n, pasok ko. Pagsara ko, meron ako. Pagsara ko, meron din po. Image po. Hindi naman kalaki yan, pero may makita mo. Kaya nag-gumigil ako pag gano'n. Hindi na ako pwede. No? Hindi na ako mag-presto sa loob na siya. Paglabat mo, ganito ang pawis. Pawis ka mo pulang. Sabi ni Titi Kaseni, brother, alam ko kung ikatanong ko kayo sa anak. Kaya hindi makikipulos sa sila. No? Kaya yung kanyang asawa ay na atin yung mag-posisyon at na pamahaling. Yung asawa niya lang magagawin ko. Pinagbigyan niya na lang din sa para hindi na lumayo pa sa community at ko sa kanila. Pagiging libongki. Libongki ha, hindi libote ha. Mas maraming libote dito ha. Libongki. Ayan, liboto. Ayan, election na lang yan. Liboto. Kung mga liboto, hindi liboto. No? Hindi ba rin mo batayan na napakaraming emails o imasa sa bahay ang masabi na nakatira doon ay banal. Diba? Ano pa ba yun? Yung mga pilgrimage na tinatawag? Diba? Gagawin para makapunta sa Holy Land. Dati, yung kasama ng buhay ng Father Hostia, yung aming healing priest, no? Alam niyo po, 70,000 lang po iyon yung mga tour sa Holy Land. Pero ngayon, Diyos ko, 300,000 pataas na. Para makapunta ka doon sa Holy Land. Tapos ngayon yung Holy Land ay pera. Diba? Gagastos ng ganoon para makapunta doon sa tinatawag na banal na po. Pero madalas ko naman sinasabi, yung Diyos na pinuntahan niyo doon, na bukas kayo 300,000, yun din yung Diyos na inatinang mo dito sa Bayamete, na magbibigay ka ng lakopi at yayamanin ka ng Diyos. Amen? Hindi kailangan. Huwag tayo nagbibisita iglesia, para sa ating pala ng tayo, pero yung ng bonggang-bongga na tinatawag. Nagagets po, hindi pa rin po kabanalan ang tawag po. Kabongga. At yung huli, yung kapila, Karamenta, Rosary, images,
Tapos pilgrimage, yung huli, ano po yun? Yan ito ginagawa ng ibang tao. Ano yun? Nakikipagkaibigan sa mga inaakala niyang taong banal. Kahit sa napunta, dikit siya ng dikit. Sino yung mga yun? Ha? Yung inaakala nating taong banal. Sino? Di ba kadalasan yung mga kakailan? Di ba? Kasi sila nag-take over sa atin. Sila ang nag-aalay sa atin. Kaya yung faith natin, akala natin sila ay talagang banal na. Pero, buong katotohanan, huwag po ako susunod, ha? Real to, no? Kahit po tayo ay Christian, kahit pare, nagkakamali pa rin. Nagkakasala pa rin. Amen? No? Ikatabihin ko tayo sa mundo. Pero kung talagang may sakripisyo, para maging banal, kalooban na po ng Diyos for you. May-guess po natin. Sa may pari po dito. Alam niyo, pagka ba ano? Kailan ba pumupunta ang bishop sa simbahan? Sa isang parokya? Pagka ano? Pagka fiesta. Tama? No? At doon nagkakaroon ng yung sampalan. Kumpil. Ang kumpil, di ba? Bisa sa isang parokya, no, nagkaroon ng fiestahan, bumisita ang bishop. Yung bumisita ang bishop, siyempre, tumulong ang bishop kung sa pare sa mga misa, pagbibigyan, at pagpukumpil. Kaya talagang pagod sila hanggang gabi sila nagbibisa. No? Alam niyo ba yung pare? Ito na hari na ito, edad na rin, no, kaya madali na rin magurin. No, ito bishop, kahit na may edad na rin, siyempre, excited siya, kasi misa naman pumunta na sa Paris, at kinakaharap yung mga parokyano. Yung mga nag-iikot sa simbahan. Pero kung parang sila, nakakain na kwentuhan pa, nakaramdaman ng baho si Padre. At sabi ni Padre kay Bishop, sabi ni Bishop, hindi yung magpapagod na po ako. Gusto ko na po mahiga at magpahinga. Pauuna na po ako sa iba. Doon po ang kwarto po sa taas. Parehas po ang kwarto natin. Magkahiwalay mo ng kama, malaki naman po yung kwarto ko. No? At yan po, sa kaliwang pinto, hindi na po yung kwarto natin. Kasi Padre, sabi ni Bishop, kaya ako'y susunod na rin. Nakakarating ko rin. Akyat ni Padre, si Padre pala, kahit anong pagod niya, nagdarasal bago ang ulo. Kaya nagbigit siya, tapos pag-ibig niya, lumuhod yung sa altar ko, lumuhod at nagdasal. Habang nagdarasal si Padre, alam mo, sumunod na rin pala si Bishop at pagod na rin. Pagpasok ni Bishop, kami nakita si Padre, ay nakahulog yung sa altar. Sabi niya si Padre pala, nagdadasal bago matulog. Pagod na rin ako, gusto ko na sana mahiga. Pagkabihis ko, kaya lang, nakakahiya. Baka sabihin ni Padre, Bishop ka lang ako, hindi ko nagdadasal. Kaya ginawa ni Bishop, kung magbihis siya, ang ginawa niya, may buhol na rin sa altar. Pag-luhod ni Bishop niya sa altar, naramdaman ni Padre, ako po. Naabutan lang ko ni Bishop dito, aangat na sana ako, at kung naabot na ako magdasal. Alam naman kung umangat ako dito, Bishop siya. Nakakahiya, palit lang ako. Hintayin ko lang muna siya matapos. Alam nyo, nasa isip naman ni Bishop, kahaba naman palang magdasal ko nito. Naarpok na rin ako. Sabi niya gano'n, ayaw pa umangat. Nakakaya pag ako unang umangat, ako'y huling lumuhod. Sabihin sa akin ni Padre, Bishop ka naman ito. Ano naman kaya silang dalawa lang yung kaya kung sino baka hindi pa sa isang oras kalahati, yung dalawa na ganun. Doon na nakatulog sa luhuran. Ulitin ko po, hindi dahil mga kabarkada natin, mga pare, kaibigan natin, pare, malapit na sa natin. Hindi pa rin po kasi yun na tayo ay mga panalita. Amen? Kaya ito sekreto, ay ito isusek para maging pa sa ating kabanalan ng Diyos. Ang tao kasi, pag may nagawa tayong maganda niya, kahit ang kabanalan gawin natin lahat, kaplastikan pa rin sa kanila. No? Ano yun? Ang unang-unang gawin natin, susik para sa kabanal, yung mayroon ka sarili humility.
the amazing grace of God the Father. Meron ganito na kung saan nag-serve ka kay Lord through community. No? A model community, Acts chapter 2. No? Yung model community, bakit ano na tinatawag ng model community? Unang-una, nasa community yan, pagpapabalat ito, merong tuloy-tuloy na pag-aaral. Pag-aaral ng salita ng Diyos, sapagkat sa pag-aaral ng salita ng Diyos, dito natin makukulawaan kung bakit gano'n na lamang ang pag-ibig ni Lord sa bawat isa sa atin na makasalahan ko na nasa kadiliman, nung pumunta rito ay nakakita ng liwanag. Kasi hindi na pag-aaral, no? I suppose na every Sunday, may speaker na every Sunday. Every Saturday, may speaker na nai-invite. Huwag tayong maghihinawa na umatin. Ako, kahit may speaker sa community namin, wala akong po. Umuupo ako at nakikinig po ako sa speaker. No? Bakit po? Kahit nalaman nyo na kung ano yung talk na sinasabi ng speaker, mayroon at mayroon din bago mapapakinggan na magbibigay sa inyo ng inspirasyon at mapapatuloy ninyo ang gawain na ito para sa Panginoon. Mabilis po ito. No? Pangalawa, dapat ang community may tinatawag na pagbabahaginan. Amen? Pagbabahaginan. Kung hindi lang po pagbabahaginan po iyon. Kasi pag nag-serve tayo sa community, may tinatawag tayong 3 P's. Offering natin kay Lord iyan. Ano yung 3 P's? Tulpo, tsaka tulpo. Tatlong tulpo lang. No? No? Na ino-offer natin yung ating time, talent, no? And treasure. No? Pero matagal na yung 3 P's na yan, time, talent, and treasure eh. Binago ko na po iyan. 2 team and 1 hour. Hindi yung 2 team nilalagay sa motor, ha? 2 team, time, talent, and 1 R. Ano yung R? Resources. Kasi pag sinabing treasure, parang monetary lang yan. Pero pag sinabing resources, lahat ng kakayanan mo, i-offer mo kay Lord. Kasi ang lahat naman ng ito, galing din sa Kanya. Ibinabalik mo lang. Ano ba kaya niya yan? Pag ikaw mayroong giving ministry, kung ang kakayanan mo, binigay ni Lord sa iyo itong gift na ito, na bawat i-pray over mo, ginagaling ka na ng kapangyarihan ng Diyos, na experience mo matagal na nag-pray over ka, bumagaling. I-offer mo sa community. Pag may sakit, puntahan mo at i-pray over siya. Ipanalangin mo siya. Nabigyan ang kakayanan ng Diyos. Resources, yung kakayanan. O halimbawa ako, nakaupo ko ako sa barangay, kakayanan ko rin po ito. Kaibigan ko yung pinakamataas na official sa amin sa Bulacan. Kilalanin po iyon, kasi guwapo ko iyon, Tagyan Fernando. No? At saka yung vice governor namin, kasi guwapo ko rin po, Alex Castro. No? Asawa ni Sunshine, ng sex bomb. Tama? Ayun, nakasuwa. Kaya magkakaibigan kami, magkakasigaw ko. No? Kasama ko po sila sa Eagles. Love ko po sila. Eagles po si Brother Moses. No? Alam niyo po yung Eagles, si Brother Hood, na kung saan tumutulong po sa mga nangangailangan ng mga pangangailangan. No? Kinitin po kami si Vice Prof. Alex Castro pag kami project. Kasi kasama po si Brother. Okay, so, resources, kakayanan. Pagka meron pong mga lumalapit ng tulong sa akin na hindi na kaya ng aking power, nilalapit ko po sila sa pakitulong. No? Ito po yung resources na pinaka. Kakayanan mo, mailalapit mo sila para sa tulong na hindi. Eh, huwag kayong ganyan ang tumingin. Hindi ko po kakilala sa inalis ba ito kita. Sino ba? Naris. Ba inalis? Hindi ko po siya. Correct. Resources, ang ibig sabihin, kakayanan mo. Kung kaya mo tulungan, ilapit mo. No? Hindi lang fresh. No? At higit sa lahat, may sama-samang panalangin. No? Alam na, susunod ka.
Hindi kami sa 7-11, nakabisaduhin dito para di na ako tingin sa cellphone ko kasi may cheers. Diba? Ano doon, kanina pa ako doon sa 7-11 ako ng choco. Di lang na ako magkape ha. Kape ha, delikado yung kape, mag-hot choco na rin kayo. Bigyan natin. Ayan, no? Ulitin ko, may sama-sama ang panalangin. No, hindi ko lang sinasabi, hindi effective ang nag-iisa ka lang na nanalangin. Pero effektibo po ang sama-sama ang panalangin. Kaya may prayer meeting na ginagawa tayo. Sama-sama natin ipinagdasal yung mga nangangailangan ng kasama. Amen. Amen? At higit sa lahat, yung huli, ano yun? Sa community ito, may buong pagkakaisa. Hindi ko ang pagkakaisa. Hindi magrebelga, ha? Baka mamaya makikaroon tayo sa EDSA. Kaisa. Pagkakaisa. Iisa ang nasa isip at nasa puso. Iisang espiritu ang kumikilos para maging matagumpay ang lahat ng gawain sa community at maging matagumpay ang lahat ng membro ng community. Amen? Kayo po tayo lahat. Kayo. No? Parang membro kayo ng master dala. Tutulog na. Ay, parang hindi na makatayo. Ang numero, pag tayo dyan, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, hindi mo po ako tapos pinatayo ko lang kayo. Isang lalaki. Hindi ko yan. Lalaki. Pero itong lalaki ito, yung ano ito, napakalusot niya. Napakalusot. Pero isang araw, naramdaman niya, hirap na hirap po siya ng sumina. Nakakaranas ko ba sa inyo? Hirap sumina. Tapos hirap lang sumina. At talaga naman, hindi niya na makayanan. Hindi na mapaglabanan, kaya nagpadala na po siya sa ospital. Pagdating po niyo sa ospital, dahil nahihirapan siyang huminga, isa na solusyon po natin po na doon. Ano po yun? Nalagyan po siya sa kanya na oxygen. Kinapos po kasi siya na. Saan siya ng oxygen? Dahil magkakawin na yun, hanggang kinabukasan na nasasap yung oxygen. Pagdating po ng kinabukasan, brothers and sisters, dahil patuloy yung oxygen na nasasap po sa kanya, nakaramdam po siya ng kaginhawa. Daragdagan yung hangin na nasa kanyang katawan sa tulong ng oxygen. Kaya binisita ng doktor ang sabi niya, maayos na yung iyong pakiramdam. Pwede na natin tanggalin yung oxygen. Pwede ka lang yung tubig. Pero bago umubig yung binata, ibigay sa kanya yung bill hospital. Alam niyo, magbigay yung doktor ng bill sa binata, binasa ng binata, umiyak po siya. Masaya talaga dito sa community dito. Kinreto ko po ito nung hiling mo sa nanay sa amin sa buhay. Kung diocese. Umiyak yung binata. Nung nakita niya yung bill, sabi ng doktor, Iho, bakit ka ba umiiyak? Dahil mahal pang babayaran mo. Kasi kahapon lang siya. Inadmit. Tapos ngayon lalabas ang araw lang, 100,000 yung bill. Yeah. Kaya sabi ng doktor, umiiyak ka ba dahil mahal yung bill na babayaran mo? Pwede ka nang humingi ng tulong, sabi niya dito. Hindi po ako umiiyak dahil mahal ko yung bill na babayaran ko. Kaya ko pong bayaran yan. Kahit doble hindi ako, kaya kong bayaran. Kaya po ako umiiyak. Kaya ngayon din ko lang po nalaman sa aking isip, sa aking puso. Ang laki-laki na pala ng utang ko kay Lord. Simula nang nabuhay ako hanggang kahapon ay dala ko din sa ospital. Sobrang laki na pala ng utang ko kay Lord. Hindi lang bilyon sa edad ko na ito.
kung ikukulit pala sa isang araw na 100,000 Pilipino. Ang laki ng utang ko sa kanya. Pero alam mo daw, kaya ako iiyak. Hindi naman na ako sinisingin. Kahit minsan hindi naman ako siningin nito. Kahit lahat ng hiningi ko sa kanya, binibigay niya, hindi naman siya nangibigay. Dito ko nalaman, mahal na mahal ako ng Diyos. At hindi niya ako papapayagan. Alam ko kapatid, ikaw, marami ka rin hinihiling favor. Marami ka rin hinihiling favor. At ang karamihan niyan, hindi mo pa nararanasan sa buhay ko. Parang ang isip mo, hindi na ibibigay ni Lord sa akin ito. Pero ako, ang katotohanan, dahil lagi kang umaakyat sa kawalan, lagi at nakahuli ang paglilingkod mo sa Kanya. Kapatid, hindi madamot ang Diyos. Sabihin ko lang ulit ngayon, ano yung hinihingi mo na hindi mo pa nakatanggap. Ibibigay ng Diyos sa iyo yan. Kasi, nandiyan dito ka. Sa community ng Diyos. Nagsaserve ka sa Kanya. Yan. Lagay nga yung dalawang kamay sa tapat ng puso. At isipin mo ulit ngayon yung mga hinihingi mo sa Kanya. Hindi mo nalalaman. Sabihin mo sa Kanya, Lord, minsan bumibigay na po ako. Minsan nawawala na po yung pagtitiwala ko sa iyo. Dahil napakalaking bagay ito. Hinihingi ko. Ayun, hindi ko pa po. Pero Lord, hindi po ako susuko. At alam ko naman hindi mo ako susukuan. Pagkakalaw mo po sa akin ito. Kapatid, talk to Him. Talk to Jesus. Sabihin mo ulit kung ano yung mga hinihingi mo sa Kanya. Hinihingi mo sa Kanya. Talk to Him. Talk to Jesus. Kung hindi mo ang panahon na para sa iyo, Kung alam mo nagdadalos na si Lord sa iyo, hindi ito totoo. Mahal mo na ang tanong ni Lord. ang buhay sa Yung mga pangalan ko na hindi mo nararanasan. Binibigay ni Lord sa iyo kasi hindi na mo binibigay sa paglilingkod sa Kanya. Lagi ka na rin ang isip ko'y may bukas pa. Pagay mo sa Kanya lahat ng kaibigan mo. Gabi ko ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang umiiwas Hindi ko eh. Pagay tayo namin pumili dito. Marami pa tayo naakay sa mga kapatiran natin. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroon Sumapit mo siya. Naiilan ko na lang. di magtatapos muli. Kaya na mo na yung Lord sa kapatid ikaw. Kaya na mo na yung Lord. Ay hindi natin kasama. Ang pagkakaba ay magkakamtan. Basta't maghintay. Alam mo na rin, naiinip mo ako sa mahal sa buhay. Sa bahay ninyo. Ibigay mo ko na kasama dito na mahal sa buhay. Kalalain mo na kasama mo na sila ngayon dito. Ibigay mo dito, Diyos. Bibigyan ang panahon na para sa iyo. Huwag maibig dahil ganyan ang buhay sa iyo. Huwag mawawala ng pag-asa dahil Ngayon, sa mga oras na ito, ayaw mo na manalangin. Paghawak-hawak tayo ng mga kayo. Sige, magtungtong po tayo. Nakasama tayo sa akin. Sige. Ay, magtungtong tayo. Sige po. Iwas pag napili ko, dapat tayo mahandya. Mo'y iba'y lang ko, kung mayroong pagsubok na. Ang iwanag ay
kasawian. Ang pangarap mo ay magkakamtan, basta't maghintay ka lamang. Ang kailangan mo'y bigayang loob kung mayroong mapagsubok man. Pag-iwanan ay di magtatagal, muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging tingnan kasawian. Ang pangarap mo ay magkakamtan, basta't maghintay ka lamang. Kapaligiran ng mga etong mga kasama ko sa community, sila po yung naranasan mo. Sila ang naranasan mo. Ha? May mga problema din nila. Pero pag nakikita na nila, alam mo, lumalakas din yung talaga sa mga palataya. Dahil alam nila, malaki ang problema, pwede nandito. Kapatid, bahagi mo sa akin ang pagmamahal. Dito magtatagumpay ang mga community. Ikot tayo kung bilang ng tatlo, lahat lalapita, yakapin mo at sabihin mo, magtatagumpay tayo sa community ito dahil kasama namin ang Diyos. Amen? O, 1, 2, 3, ikot. Bigyan mo ng panahon, Ngayon, pag nasa ang dasa mo natin ay ibig dahil kailan Ikot! Awang mo yung naman mo kayo loob yung doon. Dapat mo sa barangay, may mga bawitan. Kailangan mo. ang ibig mo sabihin mo ay hindi ka na upang tumakas ka. Huwag kang iiwas, huwag kang pipito, dapat na lumaban ka. Ang kailangan mo ay tibay ng loob, tumayo at sumunod. Pag-iwanan ay di magkakagal, at muling mamamasdan. Ikot sa mundo ay hindi natin tingnan kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Ang kailangan mo ay bigayang loob kung mayroong maisusukan. Pag-iwanan ay di magtatagal, at muling mamamasdan. Ikot sa mundo ay hindi natin tingnan kasawian. Ang pangarap mo ay magkakamtan, basta't maghintay ka lamang. Thank you, Lord. Salamat sa iyo. Ang Thank you, Lord. Thank you, Father, for time for all. Amen. God bless us all. Maraming salamat po.